Ito, malas pantay lang oh. Tapos dito yung isa, ito stock pa to ah. Halos stock lang, medyo mataas-taas pa konti no. BJ na CA78 na power amplifier. Grabe, pataasan ng numero ngayon. Pataasan ng numero ngayon sa power amplifier. 'Di ba? Kung mapapansin niyo si 28 oh. Sobrang taas ng numero compare mo sa mga CA20 na ganito lang 'yung laman oh. Ayan mo na. By the way, shoutout and then maraming salamat kay Bossing na pinagkatiwalaan tayo na gawin yung unit nila kay Sir Larry ba to? Ng Hagunoy, Bulacan. Okay, shout out Bossing, maraming salamat. Galing Hagunoy, Bulacan pa, BJ78 tinulit natin. Issue, sa totoo lang wala naman totaling issue to or wala namang problema or sira. Ang gusto lang ni Bossing is katulad sa ginagawa natin or mga pinagagawa natin sa mga previous vlog natin na i-fix bias ba or papatibayin. Okay? Kaya i-fix bias natin. Akalain mo galayo ni Bossing Hagunoy pa, dinala pa rito sa may shop natin sa Uyo, Novaliches. Para pinagpagkatiwala. Napanood kasi tayo sa may YouTube eh. Ngayon, working ito, gumagana ito. And then bago pa ito, parang may lang yata doon na bili ni Bossing to. Ngayon, may mga concern siya na sabi daw parang minsan nawawala daw yung isang channel or hindi gumagana yung isang channel. Minsan dito lang yan no, sa mga switch. Tapos, take note ha, kapag naka-stereo ka, minsan yung kabila is malakas, minsan yung kanan is mahina. Yung tipong hindi sila pantay or mahinap siya itimpla. Kasi may mga music na malakas yung kabila, yung left channel, mas mahina yung right channel, vice versa. Na normal lang yun kasi nga, yung tipong nagsisynchronize yung tunog, nagpapalitan ba? Ayan. Ngayon, oo natin. May nakaload na speaker yan, may nakaload na input. Working to, gumagana ito. Yan, ngayon oh. Working. Nung tinisting namin kahapon to, nung dinala rito, sabi ko sa kanya, working naman yung unit mo sir ah. Ano bang gagawin natin? Sabi niya, sige, ikuan mo na lang. Kung ano yung ginagawa mo sa mga video mo, yan na lang gagawin natin. Kaya pinaiwan ko to, gagawin natin. I-fix bias natin ito. Tapos yung mga switch, bago pa yan pero lagyan na rin natin ng contact cleaner. Tapos ito, yung supply nito is 108.54. Okay, high rail niya is 108.54 yung low rail niya. Ang design nito, parang kamukha lang siya ng Ace na CE5. Pinalaki lang na Ace na CE5. Ayan siya oh. Tapos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 by Pierce by Pierce yan. All in all ba yung output niya? C5210A 1943. Pero isa dito is drive to. Tapos class G yung dating nito. Meron siyang low rail and then high rail. Pero wala siyang stepper. Ace na C5 dating pinahaba lang. Tapos para sa akin parang medyo maliit yung transformer niya. I-compare mo to sa iba, medyo maliit. Tapos ilan ba yung watts na dineclare dito? Pero sulit naman yung capacitor. Meron siyang 16 bawi sa capacitor. Tapos yung OE na brand, nung pumunta ako sa May Music Manila, nakita ko tong OE na brand na to itong capacitor na to. Maganda sana kung nilakihan yung solid to kung nilakihan yung transformer. Tapos 16 na capacitor. By the way, ngayon baklasin natin, i-fix bias natin. Yun lang naman yung concern nakalas na natin yung channel 1, yung channel 2, hindi ko pala nasukatan kanina ng kwanto. Hindi ko pa naipakita yata sa inyo yung bias kanina. Kalimutan ko. Ayan, ito yung board niya. Mapansin nyo, di ba? Halos Ace na CE5 talaga yung datingan niya Tapos, yung mga class GB, halos isa lang naman ang laman Kopya-kopya lang kumbaga. Ngayon, meron ako isang napansin dito na dapat yung ground dito sa may common ground sa may OP amp nyo, yung N4744 15 volts yan, dapat naka common ground dapat dito sa may ground sa main amp. Kung mapapansin nyo, hindi ito kahit sa E5 ganun din. Kaya once na mag-malfunction siya, pusok siya. Mapansinin nyo, ito ground may nakasulat ground.
Yan, ground dito sa dulo na to. Dito sa taas. Pansinin nyo yung common ground dito, papunta sa may OP amp nya. Wala, oh. Ba? Open, no? Umaasa lang ito sa may input. Yung common ground niya dito sa input. Eh, kung mag-malfunction nga minsan. Diba? Pansinin nyo, maganda sana mula dito, may common ground sila. Mula dyan, papunta dito. Para mas matibay sana. Ayan. Wala talaga, oh. Pero kapag dito ka, dito sa may yung ground kasing gitna niyan eh. Tapos ito, meron yan siyempre, oh. Oh, di ba? Naka-common ground dito. Pero dito sa may main amp, wala. Sa may pinaka main supply, wala, oh. Gagawin natin ngayon, lahat ng mga gawa natin na ganitong klaseng design, maglalagay na tayo ng ground. Okay, lalagay natin ng ground dyan. Common ground, di ka nga. Ngayon, ang ipapalabas natin na bias is 501. Tapos, siguro mga nasa around 150. Baka halos kapares lang ng Kaitas to eh. Kasi design din ng Kaitas ito eh. 150 siguro. Try natin ng 150. Tingnan natin kung ano magiging bias niya. Tapos, kumpara natin dito. Oh, yan lang. Yan lang napansin natin kanina. Yung walang common ground. Lalagyan ko na lang yan. Okay, 501 nito. Ngayon, diskarte dyan is pingutin mo lang siya. Ipungutin mo lang. Tapos, marami tayong i-improve dito. Yung fuse pala, wala rin fuse to. Katulad din to sa may ginawa natin na previous sa may putulin na natin to. Sa may Kaitas. Diba, mapansin nyo yung Kaitas doon, naglagay din ako, nag-previous din ako doon. Sabi ko na, magbibigay tayo ng freebies kay Bossing. Lagyan natin ng fuse. Ganun din gagawin natin dito. Lagyan natin ng fuse to kasi wala ring fuse ito eh. Sa ngayon, focus muna tayo sa ito. Nakalas na natin to 501, 500 ohms. Focus muna tayo dito sa may fixed bias natin. Ngayon, lagyan natin ng try natin ng 150. Tingnan natin kung ano magiging labasan. Compare natin dito. Hindi baling bumaba ng konti, wag lang tumaas against dito. Fixed bias ko na siya, 150. Try lang natin kung ano magiging labas ng 150 na nilagay natin na bias. Ngayon, balik muna natin to. Okay, bali, ito na, ibalik na natin yung board. Pero tanggalin muna natin yung input and then output. Para sigurado. Tapos, natin. Then, test prod natin. Sukat tayo. Para sa akin, nalilitan talaga ako ng transformer niya. Ito, malas pantay lang, oh. Tapos dito yung isa, ito stock pa to, ah. Halos stock lang, medyo mataas-taas pa konti, no? Halos panparas lang. Walang labis, walang kulang, no? Sapul na sapul. Sapul na sapul talaga siya. Oh. Ngayon, pwede na. Sapul na sapul. Pero pwede pang babaan yan. Pwede pang ibaba yan. Siguro ibaba natin. Try natin ibaba ng mga 0.25 lang. Pwede pang ibaba yan. Ngayon, babaguhin natin. Tapos lagyan ko ng ground yun. Ito na, pinalitan natin. 180 na nilagay natin. Tinasa natin ng konti. 180 yan. Tapos kung saan pala tayo naglalagay, kitang-kita naman, oh, gilid-gilid lang. Kasi itong gilid na to, tapos ito sa taas, magkadugtong lang yan sila. Kaya gilid-gilid ka. 180 ohms yan, nilagay natin. Brown, gray, brown. Parang same sila ng C812 ng Kaitas. Tapos ito, nag-jump tayo ng wire ng pang ground. Para naka-common ground na siya dito sa may main. Ang ground, tapos naglagay tayo papunta rito. Yan, naka-common ground na yan papunta dito. Kumbaga, all in all, lahat kakadugtong na yung ground. Ngayon, ibalik natin ulit ito. Ibalik ko na, tapos buhay na to. Para hindi na umaba yung video natin. 180 ohms, ha. Ngayon, yung bias ay bumari, ikuha natin, binaba pa natin. O yung tipong, di baling bumaba tayo sa isa, sa stock kanina, ay no, mga nasa around 0.26 yan, o 0.3. Tapos, ayan, sapol na sapol, oh. Medyo mataas-taas lang na konti pa nga dito, eh. Na yun naman yung target natin.
Yun naman yung target natin eh. Ayan. Okay na to, 180 ohms. Halos parehas sila na CE12 ng kaitas ng biasing. Tapos nag-ground tayo, naglagay tayo ng ground dyan ah. May ground na yan. Ngayon, hindi naman pwede na ito i-fix natin. Ito is hindi. Kung ano yung procedure dito, yun din yung gagawin natin dito. I-fix din natin to, tapos lagyan natin ng ground dyan, ng pinaka-common ground nya. Tapos, ano ba? 180 ohms ang gagamitin natin. Nakalas ko na yung channel 2 and then i-fix bias ko na rin. Ito siya, 180 ohms. Same lang din naman value sa may channel 1 ah. Yan, tapos kung saan natin nilagay, ganyan lang din. Gilid-gilid lang, 180 ohms. Tapos ito, naglagay tayo ng ground. Ito, ground. Mula dito, papunta yan dito. Okay, para common ground na sila lahat. Mas safe ito. Ngayon, ibalik natin to. Tapos, ano ba? Maglalagay pa tayo ng fuse. Same lang yung proseso na gagawin natin dito sa may kaitas. Kasi wala rin tong fuse, oh, mapapansin nyo. Ayan, ipa-previous natin kay bossing. Para kahit pa paano, matuwa naman siya sa atin. Ibalik ko na itong board ng channel 2. Tapos naglagay na tayo ng fuse. Ito, nagkamali pa ako dito. Nagkamali ako ng putol. Itong blue na to ay high negative. Tapos itong pula is high positive. High positive, low positive. Tapos yung dilaw is speaker out to. Tapos low negative, high positive, tapos ground. Okay, ang lalagyan nyo ng fuse is low negative and then low positive. Ito, may fuse to sa loob. Yan, nalagyan ko lang ng shrinkable tube. Meron yan. Ayan, basta maglagay kayo ng shrinkable tube para pinisto ko na kasi agad eh. Meron sa loob yan. Ayan o. Yan, para hindi naka-expose yung fuse. Tapos ang gamit natin ng fuse is 15 ampere to 20 ampere. Pwede kayong gumamit ng fuse. Ngayon, same din dito sa may kabila. Kung anong proseso dito, yun din ang gagawin mo. Yung kulay brown din lalagyan nyo, tapos yung kulay puti. Tapos gamit kayo ng shrinkable tube para hindi naka-expose. Kasi pag nagdikit yan, puputok yan. Yan lang yung may bibigay ko sa inyo na tip para kahit paano may natawag ito, may kwan ito, may fuse pang safety ba. Ngayon, balik natin. Tapos audio testing tayo. Naisalpak na natin to ah. Ayan. May fuse na yan. Tapos meron ng kwanto, meron ng speaker, dalawa. Yan, tapos meron yung audio input. Laptop natin gumagana. Wala kanina umaga pa yan. Okay, on natin. Medyo matagal na yung delay niya, no? Ngayon, pero sa totoo lang guys, ang ganda ng parts niya pala. Ngayon ko lang napansin. Malalaki yung kanya. Wala siyang SMD. Kung ano yung board ng CE5, ganun din siya. Wala siyang SMD. Na para sa akin is maganda rin. Okay rin naman. Working naman talaga to ha. Sabihin nyo eh. Wala naman tayong ni-repair dito eh. Kumbaga, Phoenix bias lang natin. Inulit natin 180 ohms ang gamit natin. Tapos naglagay tayo ng fuse. Yun lang naman. Tapos yung mga switch dyan, lagyan natin ng contact cleaner lang yan. Tapos sisiting ko na lang maayos siguro to. Tapos turuan ko na lang si bossing kung ano yung diskarte para baka mamaya sa mga kable niya lang may problema. Kaya minsan nawawala-wala yung kabilang side. And then naglagay pala tayo ng jump na wire para sa may ground niya. Kasi hindi siya naka-common ground mula doon sa may pinaka-OP amp niya papunta doon sa may main supply. Walang ground, umasa sa dito sa may input buffer. Kaya nalagyan natin. Okay, hanggang dito na lang. Pabain pa ba natin oras natin dito? Yun lang naman ginawa natin eh. Pinatibay lang kumbaga. Okay, dahil umabot ka sa part ng video natin na ito at hindi ka pa rin nakapag-subscribe, paki-subscribe na ang YouTube channel natin. Pinutin mo yung bell button sa gilid. Select mo yung all. Ayan, kapag napindot mo na yan, manonotified ka kapag mayroon tayong bagong upload na video. Nag-upload tayo na video 1 beses, 2 beses kada araw. God bless and then peace atin lahat.